So, yan, meron tayong ginagawa ngayon mga bay. Itong Mitsubishi Mirage. So, may check engine. Ayan, so yung history nito, pinalitan na to ng oxygen sensor. Kasi yung scan nila is oxygen sensor, bank 1, sensor 1. Okay, yung upper. So ngayon, pinalitan na ng oxygen sensor. At nandun pa rin, hindi nawawala yung problema, yung check engine nya. Ayan, so tingnan natin dito. Yung oxygen sensor, ayan, pinalitan na, bago na yan. Bago na tong oxygen sensor na to. So, yung gagawin natin ngayon, since napalitan naman nila ng oxygen sensor, i-check na lang natin yung wiring, baka may putol lang na mga wire. Kaya nag-check engine siya, hindi nawawala yung check engine niya. Okay? Wala. Positive. Meron. Check natin itong wiring na to. Kasi pinalitan na nila ng bagong sensor, pero ganoon pa rin. Yan, bago na yan. I-check lang natin. So yun mga bay, na-confirm natin dito sa dalawang wire may putol. So okay pa yung kanyang insulator, kung titingnan mo hindi putol, pero yung sa loob pala, yung wire niya putol na. So gagawin natin dito ay dudugtong lang natin yung sa loob. So re-repair natin to, yung dalawang wire. Then titingnan natin mamaya kung meron ng supply. Okay, so tingnan natin mamaya. So ngayon, i-check natin. Dapat may green tayo na nakikita dyan. Ayan o. Ayan, meron na. Ayan, meron. Ayan. Meron nang makikita. Kontas ito meron na din. Okay. So kanina wala talaga ito So meron positive, meron ng ito signal, ground. So meron. Testing natin. Ayan, so wala na tayong nakikitang DTC dito sa kanyang engine ECU. Ayan. So pinababalik ko lang yung mga tinanggal natin doon. Titingnan natin kung babalik pa rin yung check engine ito. Kasi dati palagi nakailaw yung check engine yan pag start mo pa lang. Kita natin doon na may putol yung wire kahit pinalitan na ng oxygen sensor, bumabalik pa rin yung check engine kasi may problema yung wiring nya. So yun yung main cause kung bakit pabalik-balik yung check engine ito. So bakit ba napuputol yung wire natin doon? Isa sa pinaka main reason yan kung bakit napuputol yung wire doon, especially doon sa mga connector natin, yung vibration ng makina. So sa katagalan kasi ng panahon, yung wire natin nagkakaroon siya ng lamat doon sa loob, especially yung kanyang strand. So tingin mo okay pa, buo pa yung wire, yung insulator niya, kasi makita mo sa labas buo pa yung insulator, pero yung doon sa loob wala na, putol na pala. So kaya medyo mahirap diagnose kung ganon, kung hindi mo end to end yung wiring mo. So kailangan talaga pasensya nito, tapos tiyaga sa paghahanap ng trouble. Okay, so ngayon start na natin. Ayan, tingnan natin kung meron check engine pa rin. Yun o. Okay, so wala nang check engine, kaya ibiritin natin. Okay, so patayin ulit natin. Patayin lang natin ha. Tapos start naman. Yan. So wala na. Yan. So i-scan ulit natin dito. Ayan. I-scan natin. Yun, malinis. Malinis na. Yan. Okay. Yun, so goods na to. So kung may problema yan, pag off mo ng susi tapos i-start ulit, pag may problema talaga yan, babalik yung check engine yan. Yan. Okay, so wala na.
Wala nang check engine dun sa dashboard. Tapos dito, pag i-rescan mo ulit yan, kung mayroong problema, lalabas yung DTC niyan. Okay? So ngayon, goods na yan. Si green na yan, normal. Okay, so yun lang mga bay. So sa pagdadiagnosis, especially sa mga electrical naman, hindi porket sensor yung lumabas dito sa DTC, ay sa trouble code natin sensor na yung papalitan. Minsan kasi yan mga bay, yung may problema niyan is yung wiring lang. Okay, possible may putol o kaya naglo-loss connection. So mas maigi pa rin talaga, before natin palitan yung sensor, check muna natin yung pinaka-wiring niya. Especially dun sa sensor na yun, nagdudugtong from sensor to ECU natin, dun sa computer box natin, para hindi mapagastos yung may-ari. Okay? So yun lang, maraming salamat and God bless.